Ang kaligtasan ay kaloob at regalo. Hindi ito mapapasa atin kung hindi natin ito tatanggapin tulad ng liwanag, hindi natin makikita kung mananatiling nakapikit. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa rin ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang magawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay enlightened. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Mga kapatid, siguro narinig niyo na ang napaka-famous na part na ito ng Gospel ni St. John, chapter 3, verse 16. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him may not die, but may have eternal life. Mga kapatid, naparito si Jesus, hindi primarily para iligtas tayo. Naparito si Jesus primarily because He loves us. At yung kaligtasan ay resulta ng pag-ibig niya sa atin. Ito yung napakahalagang maunawaan natin. He came because He loved us first. Not because we have sinned first, but because He loved us first. Minahal niya muna tayo at una niya tayong minahal. At yun yung dahilan kung bakit naparito si Jesus. At dahil mahal niya tayo, ang epekto nito, ang resulta nito ay kaligtasan natin. Naparito siya, no? Upang ipahayag sa atin na siya'y pag-ibig. At hindi mo paghihiwalay yung pag-ibig at kaligtasan. Yung kaligtasan at yung kanyang pagmamahal. Pero alam niyo po, hindi magiging posible ang kaligtasan kung hindi natin tatanggapin ang kanyang pagmamahal. Kaya nga sabi dito sa Ebanghelyo ni San Juan, naparito ang Diyos tulad ng liwanag. He came as light. Kaya lang, ang mga tao mas gusto yung dilim, hindi yung liwanag. At yung taong masasama, ayaw lumapit sa liwanag dahil malalantad ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, ano yung gustong sabihin dito? You know, narinig nyo na yung salitang enlightenment, being enlightened. Kung tinatanggap natin ang pag-ibig ng Diyos,
ito yung liwanag natin. The love of God is our light because God is love. And God is also the light. Kaya kapag tayo ay tinanglawan ng Diyos, this is like tayo nasa ilalim ng ng araw, no? Nagbibilad, yung iba nagsasunbathing para medyo magpatan ng konti ang kulay. Yung mga foreigners, no? Tayo mga Pilipino, medyo dark na yung kulay natin, kaya hindi na natin kinakailangan. Pero yung mga foreigners, yung mapuputi, nagbabayad pa sila sa mga tanning machines, no? Para magpatan ng skin. Kapag inilagay natin yung ating sarili sa ilalim ng araw, mapapansin natin, something is changing, something is happening sa atin. Nauuhaw tayo, nagiinit yung ating balat, nag-iiba yung kulay, nanunuyo yung ating lalamunan. So, nagkakaroon ng pagbabago, ng epekto. Mga kapatid, ganun din po kapag tayo ay nagpailalim sa liwanag ng Diyos. Kapag tayo nagpailalim sa pag-ibig ng Diyos. To be enlightened means to be loved by God and to be saved by God. Yun yung enlightenment. To be enlightened, once again, is to experience the love of God. Maranasan natin ng totoo yung pagmamahal ng Diyos na nagpapabago sa atin. Kaya pag sinabi ng isa taong enlightened siya, ibig sabihin, nabago siya, binago siya, na-enlighten siya. Tayo rin sa buhay natin, mga kapatid. We need that enlightenment. Pero yung enlightenment natin is not the way of Buddha, the enlightened one, but the way of Christ, the light of the world. Siya yung liwanag ng sanlibutan. At siya yung pag-ibig. No? Kaya nga, kung gusto nating mabago, to be enlightened, una, kinakailangan nating tanggapin ang Diyos sa buhay natin. Tanggapin ang kanyang pagmamahal sa atin na siya'y pag-ibig. At yung pag-ibig na yon ang magpapabago sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him may not die but may have eternal life. Kapag tayo naniwala sa Kanya, hindi tayo mamamatay. Kapag tayo naniwala sa Kanyang pag-ibig, hindi tayo mamamatay. Tayo mabubuhay. At ang bunga ng enlightenment na ito is eternal life. Buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, sabi nga ni Gabriel Marcel, kapag sinabihan mo isang tao, I love you, sinasabi mo sa kanya, you will never die. Sapagkat sa tao nagmamahal, ay hindi makakatikim ng kamatayan. Mga kapatid, ang buhay ng Diyos ay pag-ibig sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kapag tayo nagmamahal, nakikibahagi tayo sa buhay ng Diyos. At ang Diyos ay Diyos ng buhay, hindi ng kamatayan. For those who love, there will be no death. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, liwanagan mo kami na iyong pag-ibig at tulungan mo kami na mamuhay sa pag-ibig araw-araw at mamatay sa pag-ibig. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.